Magandang umaga po, DJ Chacha and Sir Ted. Hindi po yata maganda. Sorry. Oo nga po, kausap din namin yung hanay po ng mga jeepney drivers kanina. Yun din ang naging tugon nila. Sir, kamusta po? Anong reaksyon ninyo dito po sa naging pahayag kahapon ng Pangulong Marcos Jr. na halt muna, wag na muna kasi pakiramdam niya nga daw po marami na masyadong ginagasta ang tao, marami na masyadong problema, wag na munang magtaas ng pamasahe. Ano kaya gusto ng ating Pangulo sa mga drivers ng pampublikong sasakyan? Huwag munang kumain. Yan po siguro naman pinag-aralan nila yan bago i-announce. Pasensya na po kayo at talagang yung galit po ng mga sama natin ina-absorb din natin. Kaya dapat po sana matulungan po tayo dito ng ating gobyerno. Pero para pong bang bata na pinakitaan ng candy tapos hindi naman ibibigay. Yan po yung nararamdaman po natin dito sa ginawa ng ating Pangulo. So pareho po ng sentiments ng ating mga jeepney driver. Kasama po kayo doon sa magiging meeting mamaya nitong grupo ng jeepney drivers, truckers, buses? Wala pong nagpaabot sa atin ng imbitasyon tungkol dyan sa meeting. Anong pagmimitingan? Sabi ng ating presidente, atras. Hindi ba nag-uusap ang DOTR at yung presidente natin para in-announce ng DOTR LTFRB ang taas pasahe na yan na kahit paano nagkaroon ng lakas ng loob ulit bumiyahe. Kaya yung mga drivers na kasamahan natin dito sa TNVS. Alam niyo po, simula nung nagtaas ang gasolina, ang dami pong nagsusole ng susi, nagsusurrender ng sasakyan sa kanilang mga operator. Yung ibang operator po, yung iba nahatak na rin yung iba dahil hindi na nakaka-boundary yung driver nila, walang magawa, walang pambayad ng monthly amortization. Nung nagkaroon po ng inanunsyo nila yan, kahit pa paano, teka, bawin ulit namin yung susi, babiyahe ulit kami dahil baka po kumita kami ng mas maganda dahil nga po dun sa fare increase. Okay. Sir June, ano pong plano ng inyong grupo? Kung hindi po kayo kasama sa meeting mamaya, meron na po ba kayo namang ugnayan sa mga members ninyo kung anong magiging galaw ninyo dito po sa naging pahayag kahapon ng Pangulong Marcos Jr. na para sa inyo hindi tama at makatarungan? Nag-usap-usap po kami kagabi ng mga leaders ng TNVS. Usapan namin na tignan muna natin, baka merong alternatibo na solusyon ng gobyerno natin dito. Yun nga, ayuda ang unang naiisip ng mga, baka may ayuda na dagdag. 5,000. Yung 5,000 hindi na sapat dun sa tinaas ng gasolina dahil 2 araw lang, ubos na ang 5,000 yan pag ginasolina mo. Yung ibang mga leaders, lahat ng rally, samahan na natin. Total, pag bumiyahe ka, lugi ka. Huwag na tayong bumiyahe, sumama na lang tayo doon. Baka may mapala pa tayo at magising ang ating gobyerno. Malay mo, pag natulog yung ating presidente, pag nagising siya, maganda na yung mood niya. May balik yung pinangako na fuel fare increase sa mga tsuper. June, gaano kayo kaorganisado? Meron ba kayong database ng listahan ninyo ng mga lehitimo ng mga TNVS operators at drivers para doon sa ayuda na manggagaling sa DSWD o maging sa fuel subsidy? Napaka-organisa po ng TNVS pagdating sa mga listahan na ganyan. Okay. Bukod sa listahan po namin ng mga membro, napakadali pong ibigay ng Transport Network Company yung mga listahan na bumabiyahe sa kanilang platform. Okay. O pag meron na yun, kahit pa paano, ibigay nyo na. Kahit hindi pumila yan, may mga GCash po yan dahil nakalink naman po lahat ng dokumento namin doon. Okay. Nakalink din ng mga kung saan papasok at lalabas ang pera dahil doon sila kumukuha ng komisyon nila, baka pwedeng makipagtulungan yung Transport Network Company sa ating gobyerno para mabilis ang pagbigay ng ayuda ng TNVS. Pero hanggang sa ngayon po, Kated, wala pa pong nakakakuha na TNVS driver sa ayuda ang pinangako ng ating gobyerno. Meron na bang nakipag-ugnayan sa inyo, sa liderato ng itong laban TNVS galing sa DSWD o DOTR kasi sila nag-anunsyo na next week ito ng ibang sektor naman daw makakatanggap both ng fuel subsidy at ng 5,000 cash?
Wala pa pong nakikipag-ugnayan sa atin galing sa DSWD, pero tayo po mismo ay pupunta na doon dahil kinukulit po tayo. Katulad po ng pandemya, kung hindi po tayo nakialam at nagpunta sa DSWD, hindi po tayo papansinin. Kaya kami na mismo ay pupunta doon. Sana makita namin, makausap si Secretary Gatchalian na imumungkahin naman po namin na kunin nyo na lang po sa Transport Network Company yung listahan para sigurado na bumabiyahe ng TNBS ang mabibigyan. Okay, sige. Mamayang hapon ang meeting, no? Kung hindi ka pa naabisuhan, siguro naman ngayon sa chat group o anumang grupo itong mga organisa ng grand meeting ito, no? Lahat ng mga hindi nagkakasundo dati, mukhang ngayon magkakasundo. Piston, Manibela, Altodap, Pasang Mazda, yung mga bus, etc. Magmi-meeting daw para pag-usapan kung ano ang babalakin nila. So baka naman kayo, June, pwede nang makipag-ugnayan ng gayon, masama kayo sa kanilang grupo sa magiging desisyon. Ako, Kated, bago ko po tinanggap yung tawag ninyo ngayon, kausap ko si Manibela. Wala naman po kami napagkwentuhan na, wala naman siyang nasabi rin na imbitasyon. Okay. Sige. Baka pili po ito. Baka ano? Baka piling Pili mga daw, baka daw grupo. pili. Oo. Sige. Tingnan natin, kasi... Pero baka pwede kayo makipag-ugnayan kasi kung gagalaw ang grupo ng mga driver, Sir June, mas magandang aswan. Baka mas sakaling mapakinggan. Ano po? Mas solid, kumbaga. Tama po yun. At kami po ay nag-uusap-usap naman talaga ngayon sa panahon na to. Dahil kailangan magkaisa. Kasi, Pero kayo, para mapansin. pero kayo mismo sa TNVS, may plano na kayo? Yung pinaplano po namin kung sino po, siyempre kami man naman po hindi masyadong sumasali sa mga ganyan. Pero ngayon po talagang sasali po kami sa lahat ng magrarally. Maibigay lang yung kahit papano, yung para sa mga driver. Okay. Sige, salamat na marami sa inyo at kami makikibalita. June, salamat at Laban TNVS. Salamat na marami. Thank you, June. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Si June De Leon, ang pinuno ng Laban TNVS. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.